dear beloved, Boss Mike, Cervera. Meron talaga kayo. Ay! Puta sa bakas, si Cookie. Natawa ako sa itsura nito. Ay! Banat bay ha? Alam mo naman eh. Alam ko naman takot ka sa akin eh. Di ba? Alam nyo, meron nagsabi sa akin, mga kababayan. Eto daw, gusto kong pabanatan. Kaya lang, hindi niya daw ako mabanat-banatan kasi marami daw akong alam sa kanya. Baka daw magsipaglabasan. Kaya ngayon, nag-uutos sa mga vlogger, nakakilala at kaibigan niya. At para daw hindi halata, mga kababayan, ang babanat, yung pong vlogger ni Tulpo. Puta! Diba, mga kababayan ko? Eto naman vlogger ni Tulpo, uto-uto, tatanga-tanga rin, ano? Abay, uto-uto eh. Pero yun, sabi ni Banat, banatan mo yun kasi hindi ko mabanatan yun eh. Maraming alam sa akin yun eh. Di ba? Dahil sa chismis nila. Pero wala naman, hindi naman bumenta. Di ba? Hindi yung bumenta. Pero tignan nyo ho to, mga kababayan ko, ha? Makinig, mga kababayan, ha? Pakinggan natin to. Media, mga bayaran talaga kayo, mga animal kayo. Sabi kayo nang sabi na dapat ipaliwanag ni VP Sara Duterte yung tungkol sa mga confidential fund. Eto, nagpaliwanag na. Ayaw nyo naman pick upin. Paano nila pipick upin yan? Hindi naman yan galing sa Kongreso, hindi rin galing sa Senado. Doon siya magpaliwanag. Kung yung paliwanag na galing lang sa inyo, kasama kayo, wag nyo nang asahan yan. Wag nyo nang asahan. Yan ang sinasabi ko, puro kayo bayaran ng bayaran eh. Pare-parehas lang naman kayong bayaran. Ay, aminin nyo na. Aminin nyo na pare-parehas kayong mga bayaran, mga poke ng ina nyo. Diba? Tuloy. Ano sinasalsal ninyo? Yung Ann Curtis na issue na nagsorry naman na yung congressman. Kita nyo, anong nagsorry? Si Ann Curtis daw, kayo ang sumasalsal at pinagsasalsalan nyo si Ann Curtis. Diba? Sinasalsal daw, mga kababayan, yung issue ni Ann Curtis. Sila yung nananalsal ng issue niya ni. Ayun pinakita natin sa kanina. Hindi lang sinasalsal nyo yung issue kay Ann Curtis, pinagsasalsalan nyo pa. Diba? Speaking of bayaran, wag mong itunuturo kung sino-sinong mga bayaran. Diba, mga kababayan, Diba? Ito, pasok! Once ba twice na raw tinangkang suhulan si Ramil Madriaga para huwag tumestigo laban kay VP Sara. Kita nyo? Mga puki ng inan to, mga kababayan ko Tingnan nyo, mga kababayan, Kung hindi ba naman nagtuturo ng kung sino yung mga bayaran, sila yung mga nagbabayad. Sa kampo nila yung nagbabayad at sila rin yung binabayaran. Ngayon, tingnan nyo, mga kababayan. Ilang beses nanuhol ang kampo ni Sara? Not once but twice na raw tinangkang suhulan si Ramil Madriaga para huwag tumestigo laban kay VP Sara. Name your price daw ang alok sa umano'y dating bagman ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salte. 2 beses na raw naalok ng suhol si Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte, para hindi tumistigo laban sa bise na ngayon ay muling nahaharap sa impeachment. Kita nyo, mga kababayan ko? Diba, mga kababayan, kita nyo? Diba, Atty. Empoy? Ngayon, mga kababayan ko, eto sino ngayon ang nagbabayad at sino ngayon ang bayaran, Banat Bay?
Kung eto na nga't nagsasalita na at kita nyo naman ang bayad, 500 million, hindi tinanggap. 1 billion, mga kababayan, hindi pa rin tinanggap. Oh, name your price na. Ang tindi, mga kababayan, name your price. Huwag ka lang tumistigo, Manong Ramil. Ha? Kita nyo, mga kababayan ko, huwag ka lang tumistigo, Manong Ramil. 500 million o 1 billion, ayaw tanggapin yung dalawa. Kaya ang offer, name your price na. Putik na yan, mga kababayan, kahit pala 10 billion, pwede. Oo, may pambayad sila. Grabe, no? Ang tindi, mga kababayan, ano? 2 beses daw sinuhulan para tumistigo laban kay, wag tumistigo, laban kay BP Sara. Tindi, no? Matindi ang suhol ni Sara. Saan naman galing yung pera? Siyempre, ninakaw nila. Kaya mga kababayan, yung mga salen na mga nilalabas ng mga hayop na yan po ay moro-moro lang. Sa lahat ng mga politikong yan, walang katotohanan dyan. Putik na yan, ano? Sabi ni John Sermeno, saan galing? Credible kasi si Sir Ram, kaya sinusuhulan. Ganon, ano? Sige, tuloy. Ayon sa counsel nitong si Attorney Raymond Palad, nangyari ang bribe attempts bago mag-February 14 ngayong taon. Talagang bago mag-Valentine's Day pa. Antindi, no, mga kababayan, bago mag-Valentine's Day, nanonohol na si Sara. Nung hindi na ho masuhulan, dinimanda. Ayaw mo ng pera. O sige, didemanda na lang kita, kaya si Sara nagdemanda. Paano? Mga kababayan ko, di ba? Yan yun eh. At hindi ho nila mapagkakailayan. Ang una, galing daw sa dati nitong kasamahan sa ISIP Pilipinas. May first attempt po, na sinabi ng misis niya na may dadaling pera, pero sila na mismo nagsabi, hindi pwedeng magdala ng pera dito sa Annex 2. Gamit-gamit ho yung misis daw ni Madriaga. Sabi ho ng misis ni Madriaga, yun daw, sinusuhulan na sila ng pera. Di ba? Di ba, mga kababayan ko, pero yun ang kausap. Nako, grabe, no? Pero yun, ang kausap doon, misis niya, hindi siya namin. If I'm not mistaken, parang late isip yung location. Ibigyan siya ng $2.2 million. Hala ka! Grabe, no? 2.2 million dollars! Hindi, no? Saan kaya galing yung pera na yan, ano? Saan kaya galing? Ay, sino ba kaaway nyo? Nakikipag-away kayo dyan sa mga bobot tanga. Tuloy. Ang pangalawa naman daw na pagsubok na suhulan ng kanyang kliyente, galing naman sa umano'y brad ni Madriaga sa isang fraternity na nakausap nito sa cellphone. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Dinadaan sa mga brad eh. Dinadaan sa mga brad. Tuloy. Sa kanilang palagay, may halong politika ang bribe attempts pero pagtitiyak niya, hindi ito nakaapekto sa kagustuhan ni Madriaga na tumistigo laban sa bise kung siya man ay ipapatawag. Ang naging usapan nila ito yung wordings ni Ramil Fred, may fondo kami rito na 500 million to 1 billion. Name your price. No need for you to return. Basta wag ka lang magtistigo. Ayan na! Ayan na. Kita nyo, mga kababayan ko? Tuloy. Kasi sa kanya, huwag siyang tumistigo. Kasi siya magkukwento talaga kung saan nanggagaling ang pera, saan binibili ka ng pera. Noong panahon na meron pa tayong POGO operations dito sa Pilipinas. Nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga sa kasong kidnap for ransom noon pang 2023. Disyembre naman noong nakaraang taon nang maghain ito ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan binunyag nito ang pagdadala umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Noong Miyerkules na paulat ang isang insidente sa Piitan na kinasangkutan ni Madriaga at ng isa pang detainee na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anilay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI.
Binabalidate namin yung personality nung gumawa sa kanya ng some sort of physical or harassment. Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na Bagong Diwa, doon saan nakadetain si Madriaga. Sinampahan na ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga. Kasabay ng patuloy na paninindigang gawa-gawa lang ito ang mga aligasyon laban sa kanya. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ang tindi talaga, Jojo Chavez, huwag ka nang mambola. Ngayon, ang ending, dahil hindi masuhulan si Madriaga, ayan, dinimanda. Grabe. Sara Duterte, ang lupit mo talaga. Mga kababayan ko, ano pa nga ba, diba? Ganyan talaga sila. Ganyan mga kababayan Bayaran talaga kayong mga animal kayo. Sabi kayo ng sabi na dapat ipaliwanag ni VP Sara Duterte yung tungkol sa mga confidential fund. Eto, nagpaliwanag na, ayaw nyo naman pick upin. Ano sinasalsal ninyo? Yung Ann Curtis na issue na gusto niya kasi, pick upin daw yung issue nila. Yung moro-moro nilang issue. Ginawa mo kasing mga bobo yung mga yan. nagsorry naman na yung congressman. Mas importante pa sa inyo ang chismisan kaysa... Anong chismisan? Hindi chismisan ang tawag doon, real talk yun. Ang kampo nyo ay pinamumugaran ng mga manyakol. Ganon. Huwag niyong baguhin ang kwento. Ang kampo ng mga DDS ay pinamumugaran ng mga manyakol. Sa bagay, si Duterte, manyakol. Si Kibuloy, manyakol din. Saan pa magmamalay ang mga yan? Di ba? Pare-pareha sila mga manyakol. Si Pulong, manyakol. Si Sara Duterte, manyakal. Di ba? Diba? Grabe na. So alam nyo na mga kababayan, pag DDS ka, manyakol ka. Ganon. Ganon sila. Sumusuporta ka sa mga manyakol. Diba? Anong halos lahat? Wala. Lahatin mo na, mga manyakol yan. Grabe mga kababayan, ano? Sa sagot ni BP Sara Duterte, halatang nabigyan talaga kayo ng maleta, mga pukit na nyo. Kita nyo, galit na galit mga kababayan itong mga putang inang DDS na to. Paano? Walang may gusto na pag-usapan si Sara Duterte. Bistado na kabubuhan Our beloved Boss Mike!